Pray or God bless me. Pwede ba yan mabuti na mag-God bless ka sa tao naman. Yamak-yamak sa mga. Kinain ng butter. Sabi na naman, may issue na naman ako. Bira niya. Ano siguro yung nangyari sa iyo? Ay, Hindi naman yung cellphone kong namatay. dili. Klaro. Ikaw na may namatay ang live. Ang gawin hindi ako. Pastor Bal, bagamat tama. Pero yung tumbok talaga na sugo talaga. Pinanggit ng propeta. Yung word. Ngayon mas nakikita ko yung difference. Kita ko pinaka tumbok. Understanding sa kanya. Pero mayroong malapit-lapit. Mayroon talagang napakalayo. Mayroon talagang wala talaga. Pwede na lang. Yeah. Luwag sa kanya. Para na mag-iupit skin. Yeah. Pasok na kayo. Nasaan na sila? Nasaan na po sila? Nalobat yung cellphone kong isa kasi hindi nakakatagal ng nakasaksak. Ito kasi ginagamit ko sa pag-preach. Itong cellphone na to namang kabila. Ginagamit ko sa pagla-live. Ito dapat ginamit kanina. Inulit-tuloy na namin kanina ng taga Mindanao Nakalimutan ko na palitan. Pasensya na, hindi ko sinasadya na namatay. Nakasaksak naman yun dati na. Pero talaga paatras yung battery. Hindi kinaya yung, tawag doon, yung nakababad siya. Hindi kinaya nakababad. Low-tech lang kasi isang cellphone Sorry ha, hindi ko sinasadya. Tuloy natin kasi mayroon pang question. Konti na lang. Pasok na po, pasok. Pasok na po. Namatay yung isang cellphone. Sorry po, hindi ko sinasadya. Nakasaksak yung tawag doon ay hindi siya nakakatagal pag nakababad. Pusa lang siya namatay habang nakasaksak. Pinalitan ko ng cellphone ngayon para sure na tayo. Matapos mala natin to sa question and answer. Pasok na po, pasok.
Pasok na po, pasok, pasok. Pasok na po kayo. Sige Brad, paki-accept. Sige Brad, pasok, pasok. Accept mo Brad, accept. Sana kayo, sana kayo.
Hello Brad, ay pastor, na biglang namatay, nag-shutdown yung isa kasi ano yan, low-tech yung isa eh. Dapat ito pala ginamit kong isa kanina. Oh, naka-live pa ako eh. May question pa kasi rito eh. Binalik ko kasi nakakahiya naman na iwan na lang ng ganun-ganun. Ngayon wala. Pero marami nakaabang, marami nag-view. Inaantay yung continuous. Yung view ang marami. Ika lang ha. Ano ba ginawa nyo kanina? Paano kayo nakapasok? Teka lang, si-search ko muna kaya. Try ko lang ha. Saglit pa. Malos. Nangyari kayo. Di ba ito yung cellphone gamit ko kaya hindi sila makapasok? Oh. Dito lang sa kabilang cellphone. Papasok ka sandali maloob. I-update na din mo ang Facebook. Yun. Wala. Pastor, Ay, nag-shutdown yung isang cellphone, Pastor. biglang nawala. Tinext ko na si Brother Freddy. Oo. Yung isang cellphone nag-shutdown, nakasaksak kasi, nakababad. Hindi siguro kinaya. Siguro. Akin din. Sa akin din, manang 1 bar na lang. Oo nga eh. Mm. Hindi kinaya ng cellphone, baka mamaya, tawag doon, pag-isipan tayo ng masama ni Brother Freddy. Sa gitna pa naman. Hindi ko sinasadya yun, Pastor. Nag-shutdown lang talaga. Sige lang, ano lang Paalam lang tayo, ha? Alam. Oh, mag-close lang tayo, nakakaya naman na tawag doon na iniwan lang natin ng ganun-ganun. Next time naman din. Kasi na ano lang Oo. tayo. Battery. Oo, delay na rin kasi tayo nung nagsimula kanina. At least, nagamay na natin ng konti. Yan, Pastor, magpaalam lang tayo ng ano, may nagtatanong kanina, kaso nainip yata eh. Pero kung pwede pa silang mabol, pwede naman. Mm. Buti bumalik na. Oo nga eh. Namatay bigla yung ano. Tinext ko na si Brother Freddy, baka may isipin niya, pinatayan ko siya. Yung mahaba na yung rebuttal ni Brother Freddy. Oo nga, nag-ano na nga ako ng ano, 10 minutes, 5 minutes, hindi pa rin nababasa eh. Pero hindi ko yung pinatay, Pastor, baka pag-isipan ako ni Brother Freddy na pinatayan ko siya. Nag-shutdown talaga. Ito kasi yung gamit kanina eh. Itong cellphone na isa. Ano pala? Ito yung ginagamit ko pag nag-print ako. Pinindot ko yung gilid, nag-send request ako. Pinindot ko yung gilid. Kailangan pala mag-send request ano. Oo, yan, tama.
At least gamay na natin sa susunod, dire-diretso na lang tayo. Iba-ibang topic to, Pastor, every week ha. Samahan niyo pa rin kami sa susunod. May mga Ano tanong lang, ba? Lord willing. Tawag doon. May tanong kanina nandun sa kabilang live natin. Hindi ko na mabasa Kung nandiyan pa kayo, pwede kayo magpahabol ng tanong bago pa lang tayo magtapos. Ikaw, Pastor, taga Mindanao, anong may nadagdag nyo sa sinabi ni Brother Freddy? Anong nyo? Sa parang meron din ibang speaker natin, parang meron ding kunting sila. Okay naman. Sige lang, iba-iba lang naman tayo ng sukat. Kanya-kanyang sukat kasi tayo. At kanya-kanyang sukat. At saka ito, tama din ito, kasi programa mo na dito din makikita natin kung yung... Yes, mas nakikita natin na malinaw ang difference. Tsaka ako nga mismo na mayroon ako nakikita na hindi ko pa nakikita dati. May nadadagdag, nakakatulong talaga. Malaking talaga tulong ng usapin na to para yung latag ni Pastor Bal, mas At saka kanina, yung mga nag-likes dyan, saka nag-watching, yung mga friend ko yan, yung iba, dito sa Mindanao, yung mapasok na yan dito kanina, yung yung kilala ko, yung best friend ko yung pastor sa South Cotabato, North Cotabato. gusto nila pumasok Hindi na, hindi ko maitagdag. Kilala ko yun sila, si Gutman. Maraming nag-watching din siguro sa Facebook, hanggang 4 lang siguro. Siguro sa Facebook, hanggang 4 lang ang kaya. Friend ko, maraming silang tumitingin, nag-watching. Sige, kung may nag-watching pa, kung may tanong, ihabol nyo yung tanong bago tayo mag-ending lang. Siguro sa mga maliit na oras na lang. Pastor Bal, i-close nyo ng konting lang. Tungkol sa mga nabanggit din ni ni Brother Freddy, para lang ba? Prayer. And then, prayer tayo. Kasi wala namang inilatag si Brother Freddy patungkol dun sa kundi parang rebuttal ang ginawa niya, na lumalabas na meron pang ibang Diyos bukod sa Panginoong Hesukristo. Parang yun yung lumalabas doon at saka sinabi niya parang ganon na may pagkatulog. Naging Diyos lang ang Panginoong Jesus sa River Jordan. Yun ang sinabi niya kanina, doon lang naging Diyos. At Pastor Jiho, pagka yun ang kanyang paniwala na doon lang naging Diyos ang Panginoong Hesukristo sa River Jordan, magkakaroon niya ng parang gap. Ibig sabihin, ang kadyusan ni Kristo mayroong patlang. May gap ang kadyusan niya kung doon lang naging Diyos. Kasi ang binabanggit ng Panginoon doon sa ibang sitas ni Apostol Paul na ang salitang Emmanuel, ang salitang Emmanuel kasi mula yan sa Isaiah 7:14. At sa Mateo 1:23, sabi rito, tatawagin nila ang kanyang pangalang Emmanuel. Na nagbigay ng pangalang Emmanuel, ang ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Yun yung salitang Emmanuel. So ang Emmanuel na ito, ang Diyos kasama natin, tuloy-tuloy ito. Hindi ito yung parang naging Diyos lang, doon lang sa River Jordan. Ibig sabihin, may patlang. Kasi ang El, pag sinabing Emmanuel, sa Hebrew, yung El, nangangahulugan Diyos yun. Sa Hebrew, yung El. Tapos yung Emmanuel, nangangahulugang yan, na
ang Diyos ay kasama. Oo. Yun yung Emmanuel dyan, Diyos. Kaya nga Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Kaya wala namang patlang yon. Kasi ang salitang Emmanuel, ang Diyos kasama natin, wala siyang patlang na papaanong nangyari na doon lang sa River Jordan, naging Diyos. Ibig sabihin, meron siyang 30 years na patlang. Na ibig ba sabihin, yung Emmanuel, 30 years, yung Emmanuel, hindi Diyos. So medyo, ito, yung papasok tayo sa isang malaking question mark dyan. Kasi, Isaiah 7:14, Mateo 1:23, binabanggit yung darating na ipapanganak, magiging Emmanuel yon, no? Tatawagin siyang Emmanuel kasi nga yung dahil sa pangalan, at yun ang tinitignan natin diyan. Yung nangangahulugang kasama natin, yun yung Manuel o Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala na ang kadyusan ni Kristo merong malaking patlang. Parang ganito, may gap ba ang Diyos? Ang Diyos ba hindi siya Diyos ng 30 years? 'Di ba? Kasi ang Diyos naman sa word pa lang, sa logos pa lang, Diyos na yan Kahit saan mo ilagay, mag-iba man siya ng anyo, hindi naman nawawala yon, no? Hindi nawawala yon kahit mag-iba siya ng form. So medyo medyo malaking yon, palaisipan yon. Dahil sabi doon, sa pangalan ni Jesus, o ni Jesucristo, ang lahat ng tuhod, luluhod, sasamba diyan So kung si Jesucristo doon lang naging Diyos sa River Jordan, paanong nangyari na ibig sabihin yung pangalang Jesucristo, kung ang Jesucristo yan ay pangalan ng tunay na Diyos, na iyan ay may panahon pala na hindi Diyos yung pangalan, no? Parang ganon. So medyo ito, magiging yon, parang controversial. Pero naniniwala tayo na walang patlang ang kadyusan ni Jesucristo. Wala siyang patlang, no? Yan lang ang masasabi natin diyan kasi yung binasa natin kanina, balikan ko yung binasa nating quotation Ito yung binasa nating quotation, no? Sabi rito, Jesus was God, His Father was the great Logos itself. He could not pour it all Moses, for he was a prophet. In the word of the Lord always never fails. Ngayon, itong word of the Lord na siyang Logos, never fails ito So paano natin lalagyan ito ng 30 years na hindi ito Diyos? Kasi yung word, sa word pa lang Diyos na Kasama na siya doon sa John 1:1. In the beginning was the word, in the word was with God, in the word was. Yung was diyan, past tense. Past tense yung was Ang controversial diyan, kailan nawala yung kadyusan? Dapat maipaliwanag ni Brother Freddy kailan nawala yung kadyusan ni Kristo at ibinalik ba ito sa River Jordan? Kasi kung Biblia tayo, maglalabas ka ng talata. Saang talata natin babasahin sa Biblia na doon lang siya naging Diyos sa River Jordan? Saang talata yan? Wala tayong talata na makikita. Saan nating talata babasahin na past tense na nga yung word was with God Pagkatapos, hindi pala past tense kasi doon lang naging Diyos sa River Jordan, no? Parang ang hirap i-reconcile lang. Past tense na nga yung salita pa lang past tense na, di ba? The word was God, tapos pagdating sa River Jordan, doon lang. So siguro, kailangang i-resolve ni Brother Freddy kung makakabalik siya. Kailan nawala yung kadyusan ni Kristo at ibinalik ito, naging Diyos siya sa River Jordan, no? Siguro yun lang ang dapat i-resolve.
And then wala naman ako masyado pang iribat doon dahil tayo naman ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo, siya yung tanging persona na tinatalian ng lahat ng bagay, no? Lahat ng bagay tinatali sa Panginoon na wala tayong ibang pupuntahan doon. Bagamat marami pa ako rito pwedeng basahing talata, pero kakaunti lang naman ang ano natin dito, ang ating kailangan na makita lang natin na yun lang. I-resolve na lang niya siguro sa pagbabalik natin. Dahil marami pa naman tayong talata. Actually, may naka-ready akong talata dito na patungkol sa comforter. Kasi kanina parang sinasabi niya na iba yung espiritu, iba pa rin si Kristo. Pero meron ngang talata na nagsasabi na kung iba yung espiritu, iba rin si Kristo. At meron tayong talata na mababasa na yung espiritu ng katotohanan na susuguin at umamin din naman ang Panginoong Jesus na sabi niya, I am the truth. Ngayon, kung yung Espiritu Santo, hiwalay pa yan kay Jesucristo, dalawa na pala yung truth. Kasi Espiritu Santo ng katotohanan, isa. Sabi naman ni Lord Jesus Christ, I am the truth. Eh, di dalawa na sila. Pero hindi natin sinachap-chap yan. No? Hindi naman pwedeng maging dalawa ang katotohanan eh. Sabi nga ni Lord Jesus, I am the way, the truth. Pagkatapos meron pa palang truth din na darating, edi dalawa na sila. No? So first, ganun ang mangyayari niyan. So hindi po yan magiging dalawa kasi iisa lang naman yan. Na susuguin din ni Kristo yung espiritu na yan sa kanyang pangalan, no? Ito, babasahin ko lang to para sa ating talata papatungkol sa Espiritu. John 14:26, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ibig sabihin, sa pangalan niya yun susuguin eh. Sa pangalan ni Jesucristo, no? Ano pangalan? Tama ko pa rito. Oh, John 16:7. Sapagkat hindi paririto sa inyo ang patnubay, Holy Spirit yun, kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko. Si Kristo pa rin na magsusugo nung patnubay eh. At sabi rito, susuguin ko, yung sinabi ng Panginoon, siya sa inyo. John 14:17 tayo. Ito'y espiritu ng katotohanan. Tignan nyo ha, yung susuguin ni Kristo sa pangalan niya at si Kristo ang magsusugo, espiritu ng katotohanan. Ang tanong, umamin ba si Kristo na siya ay katotohanan? Yes. O saan ngayon manggagaling ang espiritu ng katotohanan kung iba pa kay Kristo yan? Eh di siya rin yan. Di ba? Kasi susuguin daw yung espiritu ng katotohanan. Eh sinabi nga ni Christ, I am the way, the truth. So wala namang ibang truth maliban kay Kristo at si Kristo ang salita na truth. Pag dumating ang espiritu ng katotohanan na truth, sino yun? Siya pa rin yun ang mangyayari doon. Kasi sabi niya, susuguin ko. O, sabi niya rito, ito'y espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi siya nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo ako. Siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Yung Spirit of Truth nananahan sa atin. At ang sabi ni Kristo, ako'y mananahan sa inyo. Di ba? Sa Colosas, sabi niya sa Colosas, Christ is in you. Tignan mo. Pag dumating ang Espiritu Santo ng katotohanan, mananahan pa rin yun. Iisa lang yun eh. Ano ang sabi ng mensahe dyan? Sabi ng messenger dyan, sabi niya, Christ is here in the form of the Holy Spirit. Andito si Kristo sa forma na Espiritu Santo. Siya pa rin eh. So yun lang siguro. Ready naman tayo, may mga talata tayo para dyan at meron lamang tayong isang Diyos na meron 3 attributes, katangian na minamanifesto niya. At hindi tayo kumikilala
ng dalawang Diyos, tatlong Diyos sa Godhead, ano? Meron lang isang Diyos. Kaya nga kinukot ko lagi yung Deuteronomy chapter 4 verse 39. Pwede nating basahin yan, basahin natin. Pakibasa mo nga, Pastor Jeho. Deuteronomy chapter 4 verse 39. Kasi hindi naman tayo kumikilala sa tatlong Diyos o dalawang Diyos eh. Deuteronomy chapter 4, 20, ano yan? Chapter 4 Ah, ng sige, Pastor, Deuteronomy nasa- sa 39. Tignan mo sa 39. Tagalog, Pastor. Oo, Tagalog. Deuteronomy chapter 4, 39. Ito sinasabi rito. Talastas mo, mga talastas mo nga sa araw na ito at isa puso mo ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas, sa langit at sa ibaba, sa lupa, wala nang iba pa. Ayun, nalinaw. Di ba? Klaro. Oo, klaro kayo. Sige, Pastor, yan na lang yung ano at ay balik ko na sa iyo at kay brother yung kasama natin ditong pastor na taga Mindanao pa. Mag-off mic muna ako. Klaro. May susog pa sana ako pero yung binanggit ni Pastor Bal, ayun din stand ko eh. Ano pa ba nga sasabihin ko eh? May ibang paraan lang ako ng pagpapahayag pero iisa lang kaisipan. Yung paraan ko kasi yung sinugo, tawag doon yung salita. 'Di ba? Yung ibig sabihin sinugo, sinalita. Ayun naging Jesus, yung nagpakatawang tao, ipinagkasundo tayo sa kanyang sarili. Sa mga nakanood na sa live, yun ang narinig niyo dito sa Stay in the Line. Pero isa lang naman kaisipan. Ibang paraan pero ay isang pareho ng stansya. So, kayo Pastor, may dagdag kayo kahit konti lang. Bigyan niyo naman kami ng konting So, Gio, yung bago tayo maghiwalay. naputol yung kanina yung ano niya, yung pag ano niya. Kung suggestion lang baka pwede ipatuloy na lang niya next week, no? Parang hindi Next week. Every Tuesday tayo. Siguro mas maganda maaga na alas 6 or alas 7. hindi natapos kasi niya eh. Doon na lang ako mag-ano sa pagkatapos ng next week. Oo. Para Ako sa side ko, wala na akong masasabi kasi yun naman, malinaw naman yung binanggit ni Pastor Ban. May nagre-request Q&A na daw, sabi gano'n. Si Alfred Acosta. QA, ano QA? Question and answer, sino may tanong? Ayun na, sige, ako taga-basa rito, sila taga-sagot. Sige, tanong ka na, Alfred. Anong tanong mo, Alfred? Ang pinaniniwalaan natin, may isang Diyos na gumagalaw sa lahat ng panahon. Baka gusto mo magtanong diyan, Alfred. Aquesta. Gusto mo pumasok, Brad? Q&A na, Pastor. Sabi niya gano'n eh. Pero kung sige na, question na, Brad. Wala siyang sinulat pa eh. Hindi pa siya nagsulat. Baka... Brad, kung narinig mo, question na, Brad. Question na. Si Pastor Vicente nanonood din. Pastor Vicente, pwede ka magtanong. Yan. mayroon ng tanong Yung tanong ko kanina, Pastor, yung tanong ko kanina, Pastor, doon sa Naglatag. Baka kay Freddy. Baka kay Freddy yun. Wala. Freddy na wala eh. Wala siya. Naantay kong bumalik eh. Wala si Freddy. Laman si Freddy. Dito sa amin, wala ka ng tanong. Okay naman, ano? Medyo doon lang sa isa. Natin kung bumalik si Brother Freddy, siguro sa susunod. May part 2 pa to. May tanong ka ba? Wala na bro. Ang sabi na lang niya rito, yung tanong ko kanina, Pastor doon sa naglatag. Ang naglatag doon sumunod sa akin, si Freddy. Bro, i-lay down mo na lang yung tanong mo. Sige, kahit wala si Freddy. Tama.
Sige, sulat na, sulat na. Brother Gino, baka may tanong ka, Brother Gino. Pastor, pareho lang. Wala po, Pastor, kasi, ano yan? Wala po, Pastor, kasi... Malamang doon kay Freddy kasi si Freddy, two lords ang latag doon eh. Mas mataas ang Ama, yun namang Panginoong Hesus, mababa-baba sa Ama. Iisa lang yan. Iisa lang yan. Sinugo lang yan kanyang sarili. Napakababa. So, yun. Depende na lang yan sa pagkaunawa at ng ano. Okay. So, siguro ibig sabihin, yung stand mo isa stand din natin. Nandoon yung tanong mo sa kabila eh. So, wala nang tanong. Ikaw, Brother Gino, nanonood ka naman ngayon. Meron ka? Samantala yung pagkakataon. Ano susunod na topic natin para makapaghanda naman ako? Sa susunod. Siguro, lagyan, Continue ano ba lang gusto nyo? tayo. Lagyan pa ito ng part 2? Continue Gusto lang. nyo ba lagyan pa ito ng part 2? Or Part 2, naputol kasi. gusto nyo ba lagyan ng part 2 or continue? Or Sige, ano? Iba naman. natin ang supplement Pastor. sa susunod. Part 2 siguro kasi naputol yung isa kanina. Hindi pa natuloy Oo yung nga, nakakita naman. tapos. Sige, dadagdagan Sige. natin ng quotation at saka talata sa susunod para Part two, ipapakita part two. natin sino ba ang creator ayon sa Biblia at mensahe. Ang Ama ba o ang Panginoong Hesukristo? Yan ang ilalagay natin. Pero bago tayo matapos, Pastor Bal, meron akong itatanong, ako naman, personal kong tanong sa inyo. Uy, anong sagot nyo rito sa 1 Corinthians 8:6? 8:6. Sige, pakibasa mo nga. Sabi rito, para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Kasi makikita mo rito, yung lumikha ng lahat ng bagay, pagdating naman dito, sabi rito muna, at nabubuhay tayo para sa Kanya. Dito naman sa kasunod niya ay may iisang Panginoon lamang si Jesus Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, inulit na naman. So sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Parang inulit lang, the same lang. Oo. Pero yung isa binanggit Ama, yung isa naman binanggit na yung pangalan pa ng Kristo Jesus. Ayan. So, Kaya nga yung nihiwalay kasi na ang ansagot din natin diyan talata kasi yung Deuteronomy 4:39 sabi, talastasin natin at isapuso na ang Panginoon siyang Diyos. Di ba binanggit yung Panginoon diyan? Ang Panginoon siyang Diyos. Saan ba naging Diyos ang Panginoon? Sabi niya, heaven and earth at kahit saan ka pumunta. Di ba? Mapalangit ka, mapalupa, ang Panginoon siyang Diyos. Tumutukoy lang yan sa isa. Kaya lang, pagdating kasi sa Deuteronomy 16, inilabas na ng Diyos yung pangalan. Ito na yung nilabas yung pangalan. Kasi doon, nilabas na ng Diyos yung pangalan niya pagdating sa Deuteronomy 16. Meron siyang pangalang ilalagay na ang lahat ng tuhod dyan luluhod. Tama. Ayos. Ngayon ko lang narinig yung stand dyan, Pastor Bal. Medyo, ganun pa lang stand dyan, pareho tayo. God bless. Okay, continue natin to sa susunod. Medyo malalim na rin ng gabi. Dadagdagan lang natin ng dadagdagan natin ng bersikulo at saka mga quotation sa susunod. I-reserve lang natin yung topic na Teka lang Sige, ito lang muna, part 2. Kasi hindi ko alam kung papasok pa yung nahirapan ako kung kumbinsihin yung kanina. Sige, part 2 na lang natin to. Okay, sige Pastor Bal, ikaw naman mag-pray for ending prayer. Baka gusto ni Pastor, yung taga Davao. Siya naman ang Pastor ikaw naman, Pastor ikaw naasahan ka namin na next week. Ako man si Bal, mag-pray. Ako na? Okay, ako man open kanina. Sige. Mapagpalang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, ang aming Diyos na siyang nagligtas sa amin, ang aming Diyos na siyang naglabas ng pangalan na sukat namin ikaliligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa pagkakaroon namin ng oras na nagamit namin ang aming oras sa isang kapakipakinabang na pagtatalakay
sa iyong kadyusan at nawa ay sa susunod ay malugod ka namin at gayon din ang mga anak mo na maaring maabot ng programang ito na magkaroon sila ng kaluguran na makita kanila na ikaw ang Diyos na gumagalaw sa lahat ng panahon, na siyang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, at ikaw ang aming maluwalhati dito sa ibabaw ng lupa at gayon din, Panginoon, sa kalangitan. At binabalik namin ang lahat ng pagsasalig at papurit. Pasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Thank you, Pastor, sa thank you, ha. Pastor Val, salamat. Good night, Pastor, salamat. Okay. Ang God bless po sa inyo lahat. sabi ni Aquesta, kung pwede daw sa Zoom sa susunod. Ilan Oo. lang ba ang pwede rito? Ilan lang ba ang pwede? 4 lang eh. 4. Mas maganda sana sa Zoom, mas marami. Oo. Hindi na meron madagdag pag... Siguro mag-download ka ng May Zoom kasi may Zoom ako eh. Pwede, pag mayroon kang Zoom at Zoom ang gagamitin natin, makakapasok pa rin ako kasi may Zoom ako eh. May Zoom ako, oo. O yun ang gamitin natin. Sino mag-host? Ikaw Para- naman mag-host next week. Next week Zoom na lang tayo kasi yung ibang mga nagko-comment, may Zoom yan, makakapasok pa rin sila. At least kahit mga Sige, ikaw mag-host, ha? Oo, mas maganda marami, Pastor. Meeting kahit- talaga ang dating. Mas maganda marami. Kasi yung meeting Sige, at namin, least simulan natin. yung meeting namin sa Alam niyo, Taytay, Pastor, naka-Zoom din kami ron eh. mm, Yung sa ibang ministerial meeting, kaya maraming pwedeng makapasok pag Zoom. naisipan ko yung ganitong idea kasi 'di ba pag nagmi-minister meeting kayo diyan, di kayo makasali, gustong-gusto namin. So, ang layo niyo, 'di ba? Kasi naisip ko, 'di ba nag-live tayo, like Facebook sa mga simbahan natin o sa mga gawain. Bakit hindi natin maisipan mag-minister meeting through live ganito? Ay through online ba? Para yung Mindanao, Luzon, Visayas, 'di ba tawag doon, makasali. 'Di ba? So, magandang idea to. Itagal natin dito sa susunod Zoom na kasi nagko-komento sila eh. Oo. Pero mas maganda sana makonect din. Sige, Pastor. God bless. See you. Ikaw na mag-host sa Sunday. Ikaw na. Ay, sa Tuesday. Ikaw, Pastor Val. Ha? Sa Ikaw, sa Zoom. Tuesday? Teka, yes po mga brother, next ay Zoom na. Ay Zoom. Yes. Teka, i-comment ko lang. Tama. Sige. Lagay ko lang dito para mabasa nila. Sige. Ayan, ilagay ko na. Ayan, yes Sige, po mga ikaw ang- brothers, next ay Zoom ang gagamitin ni, ayan na. Okay, sige, God bless. At Pero- pasok pa tayo bukas. Pero ikaw yung host, Pastor Val. Pastor Val, ikaw yung host sa next Tuesday. Sige. Sa Zoom natin papadala. Pe. Tapos sa next naman, sa taga Mindanao. Iba-iba tayo para... Ako ang mag-MC. Ako ang host, ako ang MC. Yeah, Okay. Mas maglalatag din ako. Sige, Sige, okay lang yun. Okay lang. No problem tayo doon. Sige. Sige. Anong oras, Pastor? Para sa'yo, kasi oras mo yan eh. Ikaw ang host eh. Anong oras tayo? Hapon ba? Gabi ba? Or ano? Siguro makakadating Gusto mo ako yan, mga 8. Siguro ang ganito na lang, mag-umpisa na lang kayo ng mga alas 7 kasi ako, yan ang dating ko niyan, mga alas 8 na eh. Kaso, Pastor, ikaw yung host. Ayun na nga. Wala ka bang day off? Meron Ilipat naman. natin yung ibang araw. Anong araw, Pastor, bakante mo? Sabado. Ay hindi. Sabado? Friday, gabi na rin kasi. Pero siguro, kung gagawin nating Friday, kahit ano na tayo noon, paakyat na tayo sa mahaba-habang oras kasi walang pasok ng Saturday. Pag wala akong pasok na parang emergency, okay lang.
alas 8 pa rin. Malalim pa rin ang gabi. Hindi, siguro ganito na lang. Sana nasa Pwede naman tayo ng Tuesday. Halimbawa, mag-host ka muna ng 7 to 8. Pagdating ko, di ako nang papalit para makapag-umpisa Paano lang. ba? Turuan mo ko ha. Mag-chat tayo, turuan mo ako paano mag-host sa Zoom. Hindi pa ako marunong sa Zoom eh. Kung ako mag-host, hindi pa ako marunong mag-set ng ganyan eh. So ipapasa ko sa iyo pagdating mo. Pero turuan mo kung paano mag-host. Wala akong idea dyan. Wala akong idea dyan. Basta mayroon ka naman na tang Zoom dyan, di ba? Oo. Sige, basta anuhan Pag lang natin. ako mag-host, hindi ko alam. Sige. Pag anuhan na lang natin. O kaya, yung ibang brother natin na may Zoom dito, hindi ko alam kung... Ito, si Word Pride Assembly, baka pwede siya sa Martes ng alas 6, mas maganda eh. Mag-start eh. Sa is. Eh di sabihin natin, Baka may kay Zoom. Bride Assembly, Mag-host. Zoom, siya na ang mag-host muna. Tapos papasok Oo, na siya lang. muna. Sana. Tapos ilalive mo na lang yon. Ilalive ko. I-ano ko na lang, ipapasa, itag doon. I-Facebook ko pa rin, papasok ko pa rin sa Facebook. At least. Sige, kausapin mo na lang yan si World Bride Assembly. Na kung mag-zoom Sige. tayo, siya nang mag-host na Martes. Papasok na lang tayo sa Zoom. Isi-send lang naman yan sa atin yung link. Link lang ang isi-send sa atin yan. Tapos pag pinindot natin yung link, makakapasok na tayo doon. Meron pa tayong ibang mga pipindutin doon. Madali na yun eh. Oo, yung pagpindot at saka yung sa sounds niya. Matutunan na yun. Sige, Tapos, basta. sige, God bless. Kausapin ko siya. Sige. Kausapin ko siya mamaya. Okay. Sige. Okay, salamat Pastor Bala. Salamat Pastor. Salamat din sa inyo. Thank you. God bless. Shalom. See you next week. Thank you. Thank you. Thank you.